May naghahanap ba dyan ng segunda mano? May bonus pang bata? Iyan. Iyan ang eksaktong mga salita na lumabas sa bibig ng sarili kong kapatid, ang ate ko. Sinabi niya iyan sa sarili niyang kasal. Sa harap ng mikropono, habang nakangiti. Isipin niyo ang eksena, isang grandiosong ballroom sa Tagaytay. Ang mga ilaw parang mga bituin na kumikinang sa kisame. Ang mga bisita, lahat nakapormal, mga mayayaman, mga importante. At sa gitna ng lahat, nandoon siya. Ang kapatid kong si Isabel. Nagniningning sa kanyang puting gown na nagkakahalaga siguro ng kalahating milyong piso. Hawak niya ang mikropono at sa tabi niya ang ina naming si Dahlia na tumatawa ng malakas. Isang tawang puno ng pangungutya, tawang sumasampal sa akin ng paulit-ulit. Sila ang bida, sila ang panalo, at ako ang punchline, ang katatawanan sa perpektong araw nila. Habang ang tawa nila ay umalingaw-ngaw sa buong silid, naramdaman ko ang paghigpit ng kamay ng anak ko sa ilalim ng mesa. Si Leo, ang 10 taong gulang kong anghel, nanginginig siya. Pero ako, imbes na umiyak, ngumiti lang ako. Isang maliit na ngiti na sila lang ang hindi nakaintindi. Isang ngiting nagsasabing, sige lang, ituloy nyo lang, magsaya kayo ngayon. Dahil sa mga sandaling iyon, sa gitna ng kahihiyan, alam kong hawak ko ang baraha na wawasak sa kastilyo na binuo nila mula sa kasinungalingan. Ako si Lara Reyes, 34 anyos, isang single mom. Isang simpleng accountant na ang mundo ay umiikot sa mga numero at sa aking nag-iisang anak. Sa loob ng halos 15 taon, mula nang iwan kami ng ama ni Leo, natuto akong yumuko, natuto akong magtiis, natuto akong lunukin ang bawat masasakit na salita mula sa sarili kong pamilya. Para sa kanila, ako ang sitwasyon, ang mantsa sa kanilang perpektong pangalan. Ako ang kapatid na itinatago, ang anak na kinakahiya, ang taga-ayos ng gulo nila, ang tagasalo ng lahat ng responsibilidad na ayaw nilang harapin. Ako ang gumagawa ng spreadsheets para sa kasal niya, ako ang tumatawag sa mga supplier, ako ang nag-aasikaso ng lahat habang sila ay abala sa pagpili ng kulay ng kurtina. Walang please, walang thank you, utos lang. At obligasyon ko na sumunod, buhay ko iyon, isang tahimik na pagtitiis dahil pamilya sila. At dahil umaasa ako na balang araw, makikita nila ako. Hindi bilang isang pagkakamali, kundi bilang si Lara. Pero ang hindi nila alam, ang pinakamalaking pagkakamali nila ay ang pagpili sa lalaking pakakasalan ni Isabel. Ang hindi nila alam, yung lalaking nakatayo sa altar, yung groom na ngumingiti sa tabi niya. Kilala na ako. Matagal na. Bago pa man niya makilala ang perpekto kong kapatid. At ang hindi nila alam, sa gabing iyon, hindi lang ako ang may dalang resibo. Siya rin. May dala siyang kwento. Isang kwento mula sa nakaraan na wawasak sa lahat ng pinagmamalaki nila. Isang katotohanan na magiging karma sa kanilang kahambugan. Ang akala nila, ito ang katapusan ng kahihiyan ko. Pero ang totoo, ito pa lang ang simula ng pagbagsak nila. Kung naramdaman mo na parang estranghero ka sa sarili mong pamilya, kung minsan ka nang minaliit dahil sa sitwasyon mo sa buhay, i-like at i-share mo ang video na to, kabayan, at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang mga kwento nyo. Dahil sa istoryang ito, makikita ninyo na ang karma ay hindi natutulog. Ang bahay ng aking ina ay parang isang museo. Bawat bagay, perpekto. Bawat unan sa sofa, nakahanay ng maayos. Bawat kubyerto sa mesa, kumikinang. Walang alikabok, walang gusot. Ngunit sa likod ng perpektong ayos na iyong, naroon ang lamig. Isang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Pagpasok pa lang namin ni Leo, iyon agad ang sumalubong sa amin. Hindi ang init ng pagmamahal ng isang pamilya, kundi ang malamig na tingin ng aking ina, si Dahlia. Late na naman kayo, bungad niya, na may pilit ng ngiti. Hindi iyon tanong, iyon ay isang paratang. Sakto lang po kami sa oras, ma, mahinahon kong sagot habang inaakay si Leo papasok. Ang hangin sa loob ay amoy mamahaling pabango at lechon na niluluto sa oven. Sosyal. Pero para sa akin,
Amoy pagpapanggap. Nakaupo sa gitna ng sala ang kapatid kong si Isabel na parang isang reyna sa kanyang trono. Naka-designer dress siya kahit hapunan lang naman sa bahay. Ang buhok niya perpektong nakakulot. Ang mga kuko bagong manicure. Tiningnan niya kami ni Leo mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanyang mamahaling telepono. Para sa kanya, para kaming hangin. O mas masahol pa, para kaming mantsa sa kanyang malinis na karpet. Ngunit ang lalaking nakaupo sa tabi niya, ang kanyang fiancé na si Miguel, ay ibang-iba. Tumayo siya agad nang makita kami. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti. "Good evening, it's nice to finally meet you," sabi niya. Inilahad ang kanyang kamay sa akin. May init sa kanyang mga mata, isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa bahay na ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Leo. Lumuhod siya ng bahagya para magpantay sila. "Ikaw siguro si Leo? Anong grade mo na, champ?" tanong niya. Nakita ko kung paano lumiwanag ang mukha ng anak ko. Sa bahay na ito, laging invisible si Leo. Laging nasa isang tabi, laging pinaparamdam na sa gabal. Pero sa isang simpleng tanong ni Miguel, naramdaman ng anak ko na may nakakita sa kanya. "Grade 5 po," sagot ni Leo na may ngiti. "Wow, best year yan," sabi ni Miguel. "Diyan sumabog yung volcano project ko sa science fair. Magugustuhan mo yan." At tumawa sila pareho. Sa simpleng sandaling iyon, nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Ngunit tulad ng dati, ang pag-asang iyon ay agad na binasag ni Isabel. "Sana naman hindi yan ang isusuot mo sa kasal, di ba?" sabi niya. Ang tingin ay nakatutok sa suot kong simpleng blouse at slacks. Bago pa ako makasagot, sumabat na ang ina namin. "Hindi ka na namin ginawang abay, Lara, dahil sa sitwasyon mo." Ang salitang iyon, sitwasyon. Paulit-ulit kong naririnig. Ang pagiging single mom ko ay hindi isang bahagi ng buhay ko para sa kanila. Ito ay isang sitwasyon, isang problema, isang kahihiyan. Natahimik na lang ako, naramdaman ko ang pagbaon ng mga kuko ko sa aking palad. Ngunit napansin ko ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Bahagyang tumigas ang kanyang panga. May nakita siya, may naramdaman siya. Sa hapagkainan, ang usapan ay puro tungkol sa kasal. Mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa. Mga designer na gagawa ng gown. Mga politikong darating. At sa pagitan ng bawat pagyayabang, may mga parinik para sa akin. Buti na lang, at may matinong mapapangasawa si Isabel, sabi ng nanay ko habang nakatingin sa akin. Hindi lahat, pinalad. Ngumiti lang ako, pero sa ilalim ng mesa, hinawakan ni Leo ang kamay ko. Mahigpit, alam niya. Alam ng anak ko na nasasaktan ako. Siya ang aking angkla sa mundong ito. At sa gabing iyon, habang tahimik akong nagtitiis, hindi ko alam na may isa pa palang nakamasid. Isang taong hindi bahagi ng kanilang mapanghusgang mundo. Isang taong magiging simula ng isang pagbabagong hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng hapunan, habang ang lahat ay nagkakape at nagtatawanan sa sala, heto na naman ako sa aking karaniwang papel. Ang taga-ayos, ang tagaligpit, ang kapakipakinabang na anak. Pumasok ako sa study room ni Mama para ayusin ang mga RSVP card na nakakalat. Dito ko ginugugol ang maraming gabi ko nitong mga nakaraang linggo. Pag-aayos ng listahan ng bisita, pagtawag sa mga caterer, paggawa ng spreadsheets. Ako ang hindi opisyal na wedding planner. Walang bayad, walang pasasalamat, obligasyon lang. Habang nakatutok ako sa mga pangalan sa card, may kumatok ng marahan sa pinto. Si Miguel. May dala siyang 2 tasa ng kape. "Mukhang kailangan mo to," sabi niya. Iniabot sa akin ang isa. "Salamat," sagot ko, bahagyang nagulat. "Ikaw na yata ang nagpapatakbo ng buong kasal na to," biro niya habang sumandal sa istante ng libro. "May kailangan kasing gumawa," sagot ko nang hindi tumitingin. Katahimikan. Isang komportableng katahimikan, hindi tulad ng tensyonadong katahimikan kanina sa hapagkainan. Pinagmasdan niya ako ng matagal, na para bang may sinusubukan siyang alalahanin. "May tatanong sana ako," sabi niya maya-maya. Mas seryoso na ang boses. "Medyo random, pero nag-volunteer ka ba dati sa Philippine Children's Medical Center?"
Bigla akong natigilan. Ang mga kamay ko na nag-aayos ng card ay huminto. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Paano niya nalaman? Iyon ay isang bahagi ng buhay ko na matagal ko nang ibinaon. Isang alaala na parehong masaya at masakit. Oo, mahina akong sagot. Matagal na. Bakit? Nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang ngiti, napalitan ng isang emosyon na hindi ko mabasa. Lungkot, pasasalamat. Ang kapatid ko kasing bunso, si Maria, doon siya naka-confine. Sabi niya, ang boses ay tila naglalakbay pabalik sa nakaraan. May leukemia siya at may isang volunteer doon na laging nagbabasa sa kanya, kumakanta para sa kanya. Sabi ni Maria, dahil sa kanya, hindi na nakakatakot ang ospital. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang puso ko nagsimulang tumibok ng malakas. Naaalala ko ang isang batang babae na may malalaking mata at matamis na ngiti. Kahit nakalbo na siya dahil sa chemo. Naaalala ko kung paano niya hawakan ang kamay ko. Tinawag niya akong, hindi ko matuloy, parang may bumara sa lalamunan ko. Sunshine Girl, si Miguel ang nagtuloy. Dahan-dahan siyang tumango. Ikaw yon. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang hangin sa silid, ang tingin namin sa isa't isa. Ang lalaking nasa harapan ko ay hindi na lang basta fiancé ng kapatid ko. Siya ang kuya ni Maria. Siya ang batang lalaki na tahimik na nanonood sa isang tabi habang pinapasaya ko ang kapatid niya sa mga huling araw nito. At ako? Hindi na lang ako si Lara, ang single mom. Ako ang Sunshine Girl. Isang alaala ng liwanag sa pinakamadilim na panahon ng buhay niya. Ang lihim na nag-uugnay sa aming dalawa ay bigla na lang nabuksan. At sa gabing iyon, alam kong may isang bagay na nagbago. Isang bagay na hindi na maibabalik pa sa dati. Pagkatapos ng gabing iyon sa study room, may kakaibang nangyari. Walang malaking pagbabago. Walang dramatikong eksena. Ngunit may mga maliliit na bagay. Mga pahiwatig. Nagsimulang magparamdam si Miguel sa mga paraang hindi halata. Isang text message na nagsasabing, "Salamat sa pagayos ng problema sa florist. You're a lifesaver." Isang mabilis na tawag, kunwari ay para i-double check ang layout ng reception, pero mapupunta ang usapan sa kung kumusta ang araw ko. Laging professional. Laging may kinalaman sa kasal. Ngunit nararamdaman ko, hindi ako manhid. Nararamdaman ko ang bahagyang pagtagal ng boses niya sa linya bago siya magpaalam. Nararamdaman ko ang lambing sa tono niya kapag tinatanong niya kung kumusta si Leo sa eskwela. At higit sa lahat, nakikita kong hindi ito napapansin ni Isabel. O marahil, wala siyang pakialam. Para sa kanya si Miguel ay isa lamang tropeyo, isang magandang accessory sa kanyang perpektong buhay, isang investment. Habang papalapit ang kasal, lalong bumibigat ang mga responsibilidad ko. Ang mga gabi ko ay nauubos sa harap ng laptop sa paggawa ng mga color-coded na spreadsheet at paghahambing ng mga presyo ng supplier. Ang sala ng maliit naming apartment ni Leo ay napuno ng mga sample ng napkin, mga ribbon at mga listahan. Ako ang tumatakbo para sa lahat ng wedding emergencies ni Isabel. Kapag mali ang kulay ng bulaklak, kapag nag-back out ang makeup artist, kapag nagkakaroon siya ng meltdown dahil hindi pantay ang pagkakatupi ng imbitasyon, ako ang tagasalo. Ako ang solusyon. Pero sa bahay, pagkatapos ng lahat ng stress, meron akong mundo na sa akin lang. Ang mundo namin ni Leo. Isang gabi, habang sabay kaming gumagawa ng kanyang science project, isang bulkan na gawa sa clay at baking soda, sa aming maliit na lamesa sa kusina, bigla siyang nagsalita. "Ma, parang sobra na yung ginagawa mo." Natigilan ako sa paghalo ng glue. "Bakit mo naman nasabing yan, anak?" tanong ko. Nagkibit balikat siya. Ang mga kamay ay puno ng puting powder. Kasi lagi kang pagod. At matagal na kitang hindi nakikitang ngumiti ng totoo. Para akong sinampal ng mga salita niya. Hindi dahil mali siya, kundi dahil tama siya. Sobrang tama. Isang 10 taong gulang na bata. Pero nakita niya ako. Nakita niya ang pagod sa likod ng mga pilit kong ngiti. Nakita niya ang lungkot na sinusubukan kong itago. Ang sarili kong pamilya, ang nanay at kapatid ko,
Hindi man lang nila napansin o tinanong kung okay lang ako. Pero ang anak ko, nakita niya ang lahat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa mga bisig niya, nakahanap ako ng lakas. Sa gitna ng lahat ng pagtitiis at sakripisyo, may isang taong nakakakita ng tunay kong halaga. At habang yakap ko siya, napagtanto ko na hindi pwedeng maging ganito na lang palagi. Hindi pwedeng habang buhay akong magiging anino sa buhay ng iba. Ang mga salita ng anak ko ang gumising sa akin. Isang paalala na may sarili akong buhay na kailangan kong ipaglaban. Isang paalala na karapat dapat din akong sumaya. Ang hindi ko alam, may isang tao pa palang nakikinig at malapit na siyang gumawa ng isang hakbang na babago sa lahat. Kinabukasan, habang nasa opisina ako at sinusubukang habulin ang mga trabahong naiwan dahil sa pag-asikaso sa kasal, tumunog ang telepono ko. Numero ni Miguel. Kinabahan ako ng kaunti, siguradong may isa na namang problema sa kasal. "Hello?" sagot ko. "Lara," sabi niya sa kabilang linya. "Pwede ba tayong magkita? Kahit saglit lang, sa isang tahimik na lugar. Pangako, hindi ito tungkol sa mga place card." Ang huling pangungusap niya ang nakakuha ng atensyon ko. Ano kaya ito? Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop na tanaw ang lawa ng Taal. Ang hangin ay malamig at ang amoy ng kapeng barako ay humahalo sa hangin. Umupo kami sa isang sulok, malayo sa ibang mga customer. Mukha siyang pagod, pero may determinasyon sa kanyang mga mata. Matagal siyang hindi nagsalita, tinititigan lang ang kape niya. Ako naman, hinintay ko lang siya. Sanay na akong maghintay. "May kailangan akong hilingin sa'yo," panimula niya, sa wakas ay tumingin sa akin. At alam kong komplikado to, tumangulang ako. "Sige lang." Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. "Gusto kong ikaw ang maging maid of honor ko." Natigilan ako. Napakurap-kurap. Tama ba ang narinig ko? Maid of honor niya? "Teka," sabi ko, bahagyang natawa sa pagkalito. "Hindi ganyan ang rules. Unang-una, groom ka. Pangalawa, hindi man lang ako inimbita ni Isabel na maging abay." Alam ko na ang iniisip niya ay kakaiba, pero hindi ko inaasahan na ganito. Alam ko, mabilis niyang sagot. Alam kong kakaiba. Pero kinausap ko na si Isabel. Sinabi kong gusto ko to. "Lara, ikaw na ang gumawa ng lahat para sa kasal na to. Ikaw ang nagplano, ikaw ang nag-ayos, mas karapat dapat ka sa posisyong yon kaysa sa kahit sino. At para sa akin, ito ang tamang gawin." Tinitigan ko siya. Sinusubukan kong intindihin ang lahat. Ano ang tunay na ibig sabihin nito? Isa ba itong paraan ng pasasalamat? O may mas malalim na dahilan? "Miguel, pakakasalan mo ang kapatid ko," sabi ko. Ang mga salita ay tila isang paalala para sa aming dalawa. Lumapit siya ng bahagya. "Akala ko kilala ko siya," mahina niyang sabi. "Akala ko alam ko kung ano ang kailangan ko sa buhay. Isang taong maganda, matagumpay. Isang taong sapat ang ingay para tabunan ang lungkot na dala ng pagkawala ni Maria. Pero, nang makita kitang muli, nang maalala ko kung sino ka, na-realize ko kung ano ang totoong mahalaga. Umiling ako, ang puso ko ay kumakarera. Hindi pwedeng to, masyadong magulo. Hindi ito tungkol sa akin, giit ko. "Oo, Lara, tungkol ito sa'yo," sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Minahal ka ng kapatid ko, at ngayon, naiintindihan ko na kung bakit." Hindi ako sumagot. Hindi ako pero hindi rin ako hindi. Umalis ako sa coffee shop na yon na gulong-gulo ang isip. Isang alok na parang isang pangarap, pero kasabay nito, isang bangungot na malapit nang magsimula. Dahil alam kong sa oras na malamang ito ng pamilya ko, magkakaroon ng gulo. At hindi ako nagkamali. Hindi pa man ako nakakalayo sa coffee shop, nagring na ang telepono ko. Nakita ko ang pangalan ni Mama sa screen. Huminga ako ng malalim bago sagutin. Alam ko na ito. "Hello, Ma?" Bago pa man ako makatapos magsalita, isang boses na puno ng galit ang sumalubong sa akin. "Anong pumasok sa isip mo, Lara? Anong kalokohan na naman to?" Sigaw niya mula sa kabilang linya. Walang hello, walang kumusta. Diretsong akusasyon. "Nababaliw na si Isabel dito. Kailangan mo talagang gawing tungkol sa'yo ang lahat, ano?
Hindi ka ba makontento na nasa isang tabi ka lang? Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko habang hawak ang telepono. Ilang taon ko nang naririnig ang ganitong mga salita, pero sa bawat pagkakataon, masakit pa rin. Parang laging sariwa ang sugat. Wala po akong hiningi, ma. Sagot ko, pinipilit na maging kalmado ang boses ko. Si Miguel ang nag-alok. Narinig ko ang paghugik-gik niya, isang tunog na puno ng pangmamaliit. At naniwala ka naman? Ginagamit ka lang niya para pagselosin si Isabel. Ang dali mo talagang mauto. Laki mong ginagampanan ang pagiging biktima. Biktima ka ng tadhana, biktima ng pamilya. Hindi ka ba napapagod? Bawat salita niya ay parang isang suntok sa sikmura. Ang sarili mong ina. Ang dapat na nagtatanggol sa'yo. Siya pa ang nangunguna sa pagyurak sa pagkatao mo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat ang lahat ng sakripisyo ko. Gusto kong sabihin na pagod na ako, pero anong silbi? Makikinig ba siya? O sasabihin lang niya ulit na nagdadrama ako? Basta ayusin mo to, utos niya. Tumawag ka kay Miguel, sabihin mong hindi ka pumapayag. Huwag mong sirain ang pinakamahalagang araw sa buhay ng kapatid mo. Ang pinakamahalagang araw sa buhay niya. Paano naman ang buhay ko? Kailan kaya darating ang araw na iisipin din nila ang kaligayahan ko? Hindi ko gagawin yon, ma, sabi ko. At sa pagkakataong ito may diin sa aking boses. Kung ayaw ni Isabel na nandoon ako, siya ang magsabi sa akin. Hindi ikaw. Natahimik siya sa kabilang linya. Marahil ay nagulat siya na sumasagot na ako. Sanay kasi siyang tumatanggap lang ako. Hindi ka pwedeng umatras ngayon, sabi niya, pagkaraan ng ilang sandali. Mas mahina na ang boses, pero may bahid pa rin ng pagbabanta. Nasabi na ni Miguel sa lahat ng malalapit na bisita, huwag kang gagawa ng eksena, Lara. Nakakahiya sa pamilya natin. Eksena, kahihiyan. Iyon lang ang mahalaga sa kanila, ang sasabihin ng ibang tao, ang imahe na kailangan nilang protektahan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pinatay ko na ang tawag. Hindi na ako nagpaalam, pagod na ako. Pag-upo ko sa sofa sa bahay, nakita ko si Leo na naglalaro ng Lego. Si Lola po ba yun, ma? Tanong niya nang hindi tumitingin. Oo, anak! Galit na naman po siya. Nagatubili ako. Ayokong marinig niya ang ganitong mga bagay. Medyo lang pagsisinungaling ko. Itinigil niya ang paglalaro at tumingin sa akin. Sabi niyo po sa akin, huwag akong makikinig sa mga taong mali. Kayo rin po dapat. Muli, ang anak ko. Ang 10 taong gulang kong anak ang nagbigay sa akin ng pinakamagandang payo. Tama siya. Oras na para pakinggan ko naman ang sarili kong mga salita. Oras na para tumayo ako para sa sarili ko. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagharap sa bagyo na paparating. Sa mga sumunod na araw, ang katahimikan ay nakakabingi. Iniiwasan ako ni Isabel ng todo. Walang text, walang tawag. Kahit man lang yung mga passive-aggressive na email niya, nawala. Parang multo. Mas nakakatakot pa nga ang katahimikan niya kaysa sa mga sigaw niya. Alam kong sa loob-loob niya kumukulo ang dugo niya. Naghihintay lang siya ng tamang tiempo. Ilang beses kong naisip na umatras na lang. Para sa kapayapaan, para maiwasan ang gulo. Pero sa tuwing iisipin ko yon, naaalala ko ang determinasyon sa mga mata ni Miguel. Naaalala ko ang mga ngiti ni Maria sa ospital. Naaalala ko ang mga salita ng anak ko. Hindi na ako aatras. May mga pagkakataon sa mga huling araw ng paghahanda na nahuhuli ko si Miguel na nakatingin sa akin. Isang tingin na malalim na para bang sinusubukan niyang basahin ang nasa isip ko. Walang mali siya, walang landian. Isang tingin lang na puno ng pag-unawa. Para kaming dalawang taong naghihintay sa isang bagay na pareho naming hindi masabi. Para kaming mga sundalo na tahimik na naghahanda para sa isang laban na alam naming darating. Sa ilalim ng lahat ng tensyon na iyon, ang naging sentro ng lahat ay si Leo. Isang hapon, sa soccer game ni Leo, nagulat ako nang makita ko si Miguel na nakatayo sa sidelines katabi ko. Naka-business attire pa siya. Halatang galing sa isang importanteng meeting. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga larong pambata, sabi ko. Sinusubukang maging kaswal. Tumingin siya sa field, pinapanood ang mga batang nagtatakbuhan. Mahilig akong makita na sinusuportahan ang mga batang importante, simpleng sagot niya. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin.
Hindi niya sinabing importante si Leo. Ipinakita niya. At sa araw na yon, tila ba nagkaroon ng inspirasyon ang anak ko. Nakapuntos siya ng isang goal. At ang una niyang ginawa ay tumakbo papalapit sa amin. Ang mukha ay puno ng saya at pagmamalaki. Lumuhod si Miguel at nakipag-high five sa kanya na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Nakita ko ang mga tingin ng ibang mga magulang. Ang tsismis. Sino yan? Bago ba niyang boyfriend? Naririnig kong bulungan. Pero hindi ko sila pinansin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong hindi kami nag-iisa. Nang gabing iyon, habang hinahalikan ko si Leo sa noo bago matulog, may ibinulong siya. Ma, si Tito Miguel po ba? Lagi na siyang pupunta? Siguro anak. Bakit? Tanong ko. Humikab siya, ang mga mata ay papikit na. Gusto ko po siya, sabi niya. Hindi niya po ako kinakausap na parang hindi niya ako nakikita. Niyakap ko siya. Ako rin anak, ako rin. At doon, sa dilim ng kwarto, naramdaman ko na naman ang pagbabago. Hindi lang sa akin o kay Miguel, kundi sa maliit na mundo na ginagalawan namin. Unti-unti, nabubuo ang isang bagay na totoo, isang bagay na matibay, isang pamilya na hindi nakabase sa dugo, kundi sa pag-unawa at pagmamahal. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Isang huling sandali ng kapayapaan bago ang lahat ay sumabog. Ang hindi ko alam, ang pagsabog na yon ay mas malaki at mas malakas kaysa sa inaakala ko. At ito ang magiging simula ng paglaya ko. Dumating ang araw ng kasal. Isang perpektong araw sa Tagaytay. Ang sikat ng araw ay mainit ngunit hindi nakakapasong. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak. Maaga kaming dumating ni Leo sa simbahan ng Our Lady of Lourdes. Suot niya ang kanyang maliit na navy blue suit at mahigpit ang hawak niya sa kamay ko. Ang mga mata niya ay malikot, puno ng pagkasabik at kaunting kaba. Ako naman ay nakasuot ng isang simpleng sky blue na bestida. Elegante, pero hindi agaw pansin. Hindi ako naroon para magpasikat. Naroon ako para tuparin ang isang tungkulin at para makaligtas sa araw na ito. Ang ganda mo, ma, bulong ni Leo. Ang mga salitang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang papuri na maaaring manggaling sa pamilya ko. Sa loob ng simbahan, lahat ay perpekto, tulad ng isang eksena sa pelikula. Puting rosas, mga chandelier na kristal, bawat detalye ay pinag-isipan. Sa dressing room, ang mga abay ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga sarili, umiinom ng champagne, at sa gitna ng lahat nandun si Isabel. Nagniningning, kumikinang mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ekspresyon, matalim at hindi mabasa. Halos hindi niya ako tiningnan. Huwag ka sanang madapa mamaya sa AL, iyon lang ang sinabi niya sa akin. Masaya akong makita ka rin, sagot ko. Pinapanatili ang kalmadong tono. Ang seremonya ay parang isang panaginip na mabilis na lumipas. Naglakad ako sa likod niya. Hinawakan ko ang kanyang buke. Inayos ko ang kanyang belo. Ginawa ko ang lahat ng tungkulin ko ng may dignidad. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Para kay Leo na nakaupo sa harap at para kay Miguel na sumulyap sa akin mula sa altar at bahagyang tumango, isang tango ng suporta at pagpapatibay. Pero walang anumang paghahanda ang sapat para sa kung anong susunod na mangyayari. Ang reception ay ginanap sa isang grand ballroom na tanaw ang lawa ng Taal, matataas na kisame, malalambot na ilaw ng kandila, at mga tore ng champagne, magarbo at malamig. Tulad ng lahat ng bagay na pinapahalagahan ng pamilya ko, kakatapos lang naming kumain nang tumayo si Isabel at kinuha ang mikropono. Gusto kong pasalamatan ng lahat sa pagdalo simula niya. Ang boses ay matamis na parang pulot. Nagkaroon ng magagalang na palakpakan. Ngumiti ako. At pagkatapos, nagbago ang tono niya. Bahagya lang, pero kilala ko ang talim sa likod ng boses na iyon. At gusto ko ring bigyan ng espesyal na pagkilala ang aking maid of honor, ang kapatid kong si Lara. Pagpapatuloy niya, ang ngiti ay humigpit. Hinahangaan ko talaga siya. Sa pagpapalaki ng isang bata ng mag-isa, kailangan ng malaking tapang para diyan. Lalo na kung wala namang tunay na nagmahal sa'yo. Biglang tumahimik ang buong silid.
narinig ko ang ilang hindi komportabling pag-ubo. Available pa po siya mga kaibigan, dagdag niya sabay tawa, isang tawang nakakainsulto. May naghahanap ba dyan ng segunda mano? May bonus pang bata. At doon sumabog ang tawanan. Hindi napigil, malakas. At ang pinakamalakas na tawa ay nagmula sa sarili kong ina. Sa isang iglap, parang huminto ang mundo ko. Naramdaman ko ang pagpilipit ng aking sikmura. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang kamay ni Leo sa ilalim ng mesa ay nanginginig. Tumayo ako. Kailangan kong ilabas ang anak ko dito. Kailangan naming umalis sa lugar na ito. Kailangan naming takasan ang kalupitang ito. Ngunit bago pa ako makahakbang, isang malakas na tunog ang pumutol sa tawanan. Ang tunog ng isang silyang biglang itinulak pa atras. Tumayo si Miguel. Sa isang iglap, ang lahat ng tawanan ay namatay. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Naglakad siya papalapit kay Isabel. Ang bawat hakbang ay mabigat at may kahulugan. Dahan-dahan niyang kinuha ang mikropono mula sa kamay ng aking kapatid na ngayon ay mukhang litong-lito. May kailangan akong sabihin, anunsyo ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na kayang pumuno sa buong silid. Miguel, anong ginagawa mo? Tawa ni Isabel, isang tawang pilit at kinakabahan. Itinaas ni Miguel ang isang kamay para patigilin siya. At tumigil siya. Natigilan. Ito dapat ang araw ng kasal ko, sabi ni Miguel. Ang kanyang tingin ay umiikot sa mga bisita. Pero ang gabing ito ay nagpaalala sa akin na kahit gaano karaming pera, kahit gaano karaming bulaklak, o kahit gaano kakintab ang panlabas na anyo, hindi nito kayang itago ang katotohanan. Mga bulungan ang kumalat sa buong ballroom. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin ng diretso sa akin. Hindi kami ngayon lang nagkakilala ni Lara. Nagkakilala kami maraming taon na ang nakalipas sa Children's Hospital. Ang kapatid kong si Maria, mamamatay na siya noon, at si Lara siya ang umupo sa tabi niya. Siya ang nagbasa ng mga kwento sa kanya. Siya ang nagpatawa sa kanya. Siya ang aming naging liwanag sa pinakamadilim na panahon ng aming buhay. Natigilan ako, ang puso ko ay dumadagundong sa dibdib ko. Si Leo, lalong humigpit ang hawak sa kamay ko. Ang mga mata niya ay nanlalaki. Dinala pa nga niya ang kanyang anak noon. Pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang boses ay lalong lumalakas. Ang maliit na si Leo. Gumuhit siya ng mga bituin at mga planeta para kay Maria. Itinabi iyon lahat ng kapatid ko sa tabi ng kama niya. Tinawag niya si Leo na My Little Astronaut. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Walang gumagalaw. Walang humihinga. Ibinalik ni Miguel ang tingin sa mga tao. Kaya nang marinig ko ang mga sinabi dito ngayong gabi, tungkol kay Lara, tungkol kay Leo, alam kong hindi ko na kayang ituloy ito. Nakita ko ang pagbagsak ng panga ni Isabel. Hindi mo yan sinasadya, sabi niya, nanginginig ang boses. Tiningnan siya ni Miguel nang walang kurap-kurap. Seryoso ako, kinakansela ko ang kasal. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. May nabasag na baso sa likuran. Tumayo ang nanay ko, ang mukha ay putlang-putla. Hindi mo alam ang ginagawa mo, sigaw niya. Alam na alam ko po kung ano ang ginagawa ko, sagot ni Miguel, puno ng respeto ngunit matatag. Ipadala niyo na lang po sa akin ang bill, lahat ng gastos. At sa harap ng lahat, idinagdag niya ang mga salitang wawasak sa kanila. Ang buong 3 milyong piso. Pagkatapos tinalikuran niya sila. Naglakad siya papalapit sa mesa namin. Lumuhod siya sa harap ni Leo. Salamat, champ, sabi niya. Salamat dahil ikaw ang liwanag na kailangan ng mundo. Tumangulang si Leo, hindi pa rin makapaniwala. At pagkatapos tumayo si Miguel, tumingin sa akin at inilahad ang kanyang kamay. Halika na. Hindi ako agad gumalaw. Parang nagyelo ang oras. Ngunit nakita ko ang katotohanan sa kanyang mga mata. Nakita ko ang kalayaan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. At magkasama, naglakad kami palabas. Nilagpasan namin ang mga luhang buwaya ni Isabel. Ang nanlilisik na mata ni Mama. Nilagpasan namin ang bawat mapanghusgang tingin. At sa paglabas namin sa ilalim ng mga bituin ng Tagaytay,
Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nakahinga ako ng maluwag, malayang-malaya. Ang paghilom may kakaibang katangian. Hindi mo ito napapansin sa simula. Hindi ito dumarating na may kasamang paputok o malakas na musika. Mas tahimik pa roon. Para itong isang pinto na matagal mo nang kinalimutan na nakakandado, na bigla na lang bumukas ng dahan-dahan, pinapapasok ang sinag ng araw sa isang madilim na silid. Ganun ang naramdaman ko pagkatapos ng gabing iyon. Pagkaalis namin sa wedding reception, sa gitna ng gulat at kaguluhan na iniwan namin, dinala kami ni Miguel sa isang maliit na kainan sa tabi ng dagat. Isang simpleng seafood shack na may mga kahoy na mesa at mga mumunting ilaw na nakasabit. Habang si Leo ay abala sa pagkukulay sa isang tissue at habang pinapanood namin ang mga alon na humahampas sa dalampasigan, sa unang pagkakataon sa buong araw na iyon, nakahinga ako ng malalim. Doon, sa ilalim ng mga bituin, sa saliw ng tunog ng dagat, nagsimula ang aking bagong simula. Isang taon ang lumipas. Mabilis, ngunit puno ng pagbabago. Ang buhay ko ngayon ay malayong-malayo na sa buhay na kinasanayan ko. Nagtayo ako ng sarili kong maliit na accounting firm sa bayan. Reyes Financial Services. Ideya ni Miguel ang pangalan. Sabi niya, "Ikaw ang nagtayo niyan, ipaalam mo sa kanila kung sino ang nasa likod niyan." Ang opisina ko ay hindi magarbo. Simple lang, pero mainit ang pakiramdam. Malinis at totoo. Sa dingding sa likod ng aking mesa, nakasabit ang pinakabagong obra ni Leo. Isang rocket ship na lumilipad sa kalawakan na puno ng mga kumikinang na bituin. Ang negosyo ko ay unti-unting lumago. Kumalat ang balita sa aming komunidad. Hindi lang sila lumalapit para sa payo sa buwis, lumalapit sila dahil sa isang taong nakikinig, isang taong nakakaintindi kung ano ang pakiramdam ng magsimula muli mula sa wala. At si Leo, ang aking Leo, namulaklak siya. Hindi na siya ang batang laging nasa isang tabi at takot magsalita. Mas malakas na siya ngayon, mas sigurado sa sarili. Naging leader siya sa klase niya. Naging boses para sa mga batang inaapi. Dahil natutunan niya sa bahay na ang bawat tao, gaano man kaliit, ay may halaga. At si Miguel, hindi siya nawala. Hindi siya naging isang panandaliang bayani lang. Naging bahagi siya ng bawat araw namin. Bawat soccer game ni Leo, nandoon siya, sumisigaw sa sidelines. Bawat gabi, sabay naming tinutulungan si Leo sa kanyang homework. Bawat kwento bago matulog, nandoon siya. Hindi pa kami kasal, hindi pa. Pero matagal na kaming isang pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo kundi ng pagpili. Nung pagpili na mahalin at alagaan ang isa't isa, araw-araw. Paano naman sila Isabel at ang nanay ko? Sila ay unti-unting naglaho sa aming buhay na parang mga lumang litrato na kumukupas. Ang karir ni Isabel ay hindi na nakabangon mula sa iskandalo ng kasal. Ang tsismis, mabilis kumalat. Ang mga kliyente isa-isang nawala. Ang mga kaibigan, lumayo. Tahimik siyang umalis ng bansa, walang paalam. Ang nanay ko naman, sinubukan niyang kumontak. May mga voicemail na puno ng pilit na paghingi ng tawad. May mga greeting card na may kasamang mga salitang walang damdamin. Pero hindi ko sinagot. Hindi dahil sa galit, hindi na. Kundi dahil wala na akong maibibigay pa sa kanila. Wala nang sama ng loob. Wala na ring pagmamahal. May mga pagtatapos pala na hindi nangangailangan ng paghihiganti. Minsan, katahimikan lang ang kailangan. At dumating ang Noche Buena. Ang unang bisperas ng Pasko namin sa aming bagong bahay. Si Leo ay mahimbing na natutulog sa sofa. Ang mukha niya ay sinasayawan ng mga kumukutitap na ilaw mula sa Christmas tree. Kami ni Miguel ay nakaupo sa sahig. May hawak na mainit na tsokolate. Pinapanood ang maliliit na apoy sa aming fireplace. Doon, sa gitna ng katahimikan at init, may inilabas siyang isang maliit na kahon. Ito ay pag-aari ni Maria, mahina niyang sabi, habang binubuksan ito. Sa loob isang sing-sing na may emerald. Luma na, pero walang kupas ang ganda. Bago siya mawala, pagpapatuloy ni Miguel, sabi niya sa akin, ibigay ko raw ito sa isang taong magpapaalala sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Isang taong katulad mo, Lara.
Tumulo ang mga luha ko bago pa man ako makapagsalita. Tumingin ako sa singsing. Tumingin ako sa anak kong mahimbing na natutulog. Tumingin ako sa lalaking nakakita sa akin bago ko pa man makita ang sarili ko. Lara, sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamahal, pakasalan mo ako. At sa gitna ng aking mga luha, isang salita lang ang lumabas. Oo, sa labas. Nagsimulang umambon. Isang banayad na ulan na parang biyaya, na parang kapayapaan na sa wakas, ay nakahanap na ng lugar kung saan ito mananatili. Tinawag ako ni Isabel na segunda mano, isang bagay na gamit na, luma na. Pero ngayon naiintindihan ko na, ang segunda mano, ibig sabihin subok na, matibay. May pinagdaanan. At mas pipiliin ko iyon anumang araw kaysa sa pagiging makintab, ngunit walang laman sa loob. Sa lahat ng nakikinig ngayon, kung minsan ka nang sinabihan na hindi ka sapat, na hindi ka karapat-dapat, na wala kang halaga, narito ako para sabihin sa iyo na kasinungalingan ang lahat ng iyon. Ikaw ay higit pa sa nakikita nila. Ikaw ay laging karapat-dapat na piliin. Nakikita kita. At umaasa ako balang araw, makikita mo rin ang tunay mong halaga.